So ngayong gabi, basahin natin yung ating teksto. Romans chapter 12 verse 2, NIV. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform any longer, or do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Hallelujah. And tonight I declare victory into the life of these people. In Jesus' name, lahat ng inyong maririnig ay may apply ninyo sa inyong mga buhay. Amen ba? Kaya ba yun? Hallelujah. And the title of this teaching for tonight is Daily Dose for a Transformed Life. Sino po dito ang gusto ng transformed life? No, lahat po tayo, we want and we really want to be transformed. No? Kaso ang problema, kulang tayo sa dosage. Kulang tayo sa kaalaman. Tama ba mali? Amen? Marami sa atin ang gustong-gusto magbago ang kanilang buhay pero hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Sabi ni Chinkitan, marami sa atin ang gusto ng pera. Tama? Pero hindi nila alam kung paano makakagawa ng pera. Tama mali? Ang problema, yung mga gustong yumaman, hindi pinapahalagahan yung piso. Samantalang kung walang piso, walang 10 piso. Kung walang 10 piso, walang 100. Kung walang 100, walang 1,000. Kung walang 1,000, walang 10,000. Kung walang 10,000, walang 100,000. At kung walang 100,000, walang 1,000,000. Tama mali? The problem is, gusto natin ng transformed life, but we want it instantly. We want transformed life, pero ang ginagawa natin, we pray for a transformed life. Sino po dito nagpe-pray para sa transformed life? Do you really want to be transformed? So stop praying for a transformed life. Start doing. Walang masama if we are praying for a transformed life, but if we will not decide to be different, wala pong mangyari maganda. Amen po ba? Sipin mo, Lord, please, baguhin mo po ang puto ko, baguhin mo po ang aking isip. Bagong puto, bagong isip ko. Di ba, no? May mangyayari? Wala. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ay 5 bagay. Una is the motivation. Pangalawa is the presentation. Pangatlo is the calculation. Pang-apat, the insulation. At pang-5, the assurance. Sa pag-uusapan natin yung 5 bagay, ano yan ulit? Number 1, the motivation. Pangalawa, the presentation. Pangatlo, the calculation. Pang-apat, the insulation. Pang-5, the assurance. No? Sounds familiar? So pag-usapan natin ngayon, number 1 is the motivation. Kinuha natin yan sa chapter 12 verse 1, no? I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Is it motivational, no? Ano ba ibig sabihin ng motivation? How do you motivate yourself? Uy, bro, I urge you. Pag may minomotivate ka, you are convincing them to do something. Amen po ba? Yung mga motivational speaker na napapanood natin sa Facebook, sa Reels, hindi ba ang narinig nyo sa kanila ay puro convincing words? You do this, di ba? O gawin mo to para maging ganito. Tama, mali. So si Paul, madalas tayong minomotivate. Di ba? Do not be anxious. Nung sinasabi niya yon, parang, alam niyo mga kapatid, pag meron tayong naririnig na motivation, we think of, wala ka naman kasi sa posisyon ko, kaya mo nasasabi yan. Tama, mali. Palibasa, maganda yung sitwasyon mo, kaya mo nasasabi yan, kaya ka nagmamotivate. Amen? Kasi, alam niyo ba kung nasan si Paul nung sinasabi niya, do not be anxious? Sino nakakaalam kung nasan si Paul nung sinasabi niya, do not be anxious? Nasa cell. Amen po ba? Pambihira, madali ba yun? Yun nga lang, feeling mo wala kang kalayaan sa buhay or, alam mo yun, yung hindi mo magawa yung gusto mo, struggle ka na eh. Tama ba? Kasi financially, wala kang freedom. May gusto kang gawin pero hindi mo magawa. Dahil wala kang pera, nakakulong ka doon sa financial struggles mo. Tama, mali. Gusto mong mag-advise pero hindi ka makapag-advise kasi nakakulong ka doon sa emotional struggles mo sa buhay. Sa sitwasyon mo sa buhay. Hindi madali na mag-motivate pag meron kang sitwasyon sa buhay. Tama? Pero ano yung inspiration ni Paul? Bakit niya nasasabi lahat ng to? No? Nasasabi lahat ni Paul, lahat ng motivations na ito because alam niya kasi kung anong status niya sa buhay. Alam niya kung sino ang kasama niya, no? Alam niya kung anong estado niya, alam niya kung saan siya nakatayo. Paul clearly know that God is with him. Ano sabi? God is the same yesterday, today, and forever. The same power that conquered the grave lives in me. God is conqueror.
Tama? So ibig sabihin, kung alam natin na ang Diyos ay kayang gawin ang lahat ng bagay, kahit anong sitwasyon mo sa buhay, you can motivate someone. And if you can motivate someone, you will be motivated as well. Kung kaya mo mag-motivate ng ibang tao, kaya mo din i-motivate sarili mo. Because you cannot give what you don't have. Amen? Hallelujah. Kaya si Paul sabi niya, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Diba? Sa King James Version, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God. Diba? Sa alang-alang, sa habag at grasya ng Panginoon. I urge you. Diba? Maraming nakakaalam sa atin ang prinsipyo ng Panginoon pero walang urgency. Marami sa atin nakakaalam na, sino dito nakakatanda nung tinuro ni Pastor Pao nung Sunday? The Greatest Commission. Lahat tayo, alam natin what is the Greatest Commission. Amen? Ano yun? Go and make disciples of all nations. We all know that, pero walang urgency. Kaya walang transformed life kasi walang motivation. Kaya kakaunti ang Kristiyanong merong transformed life kasi walang motivation, walang urgency. Urgency to what? Urgency to do what is right. Amen? Pag walang urgency to do what is right, ibig sabihin walang Eden sa buhay nila. Ano yung Eden? Pagka walang urgency, walang transformed life. Ibig sabihin, walang motivation. Pag walang motivation, walang Eden sa buhay. Ibig sabihin, walang atmosphere ng Panginoon sa kanilang buhay. We need to have a motivation to do such thing. Tingnan mo mga kapatid. Pagka nagkakaroon ka ng urgency to do things, grabe sipag mo, wala makakapigil sa'yo. Tama, mali? Sino nakapigil kay Noy nung linggo? Wala. Kasi may motivation. May inspiration at may urgency. Tama, mali? Anong urgency mo and inspiration mo kasi gusto mong manalo? That is your urgency and motivation. Tama? You are not doing it for someone. You are doing it kasi gusto mong manalo. So lahat tayo, may kanya-kanya tayong motivation sa buhay. Sino dito may motivation? Ano motivation nyo? Sagutin nyo sa sarili nyo yan. Anong motivation? Bakit mo ginagawa itong urgency sa buhay mo? Bakit mo ginagawa yung tamang bagay na gusto ng Panginoon, yung prinsipyo ng Panginoon from or doing the things for the kingdom? Ako for me, my personal motivation is I really want to be part of the consummation of the kingdom. Gusto ko maging part ng consummation of the kingdom. Sino dito gusto maging part ng consummation of the kingdom? Di ba? So, hallelujah. Is it important to have a motivation? So the entirety of God's work in salvation must motivate us to live this transformed life. Amen? Kailangan yung salvation na natanggap natin ay hindi lang manatiling salvation. Kailangan yung salvation na yon, yung maging motivation natin to live a transformed life. Because that's how you do it if you know the kingdom mindset. Amen? Hindi lang po doon nagtatapos yung pagiging Kristiyano sa salvation. Yung salvation, yung magiging motivation mo to have a transformed life and to live a transformed life. Amen? Kaya ba? Hindi. Kaya? Hindi. Kaya. No? If Paul is urging us to be motivated now or tonight, I urge you, brothers and sisters, just like Paul urges me. I also urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to present or to offer. Number 2, the presentation. To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Mahirap bang gawin o madali? Mahirap? Okay lang sumagot ng mahirap kasi mahirap talaga. Alam mo mga kapatid, pag madali ang lahat ng bagay sa'yo, ibig sabihin walang discipline. Discipline is hard. Hindi po madali ang discipline. Kasi discipline is cutting something into your life. You are defying your flesh. Amen? Pagka madali ang lahat sa buhay natin, ibig sabihin walang self-discipline. Madali ba mag-gym? Mahirap. Biruin mo, free time mo na, kailangan mo pa magpunta ng gym para mag-workout. That's discipline. Tama? Madali bang mag-skip ng meal? Madali bang kumain ng hindi masyadong masarap? Mahirap yon, but you need to do it because that's discipline. Amen? And offering our bodies as a living sacrifice takes a lot of discipline. Amen po ba? Biruin mo, alam mo nang may sakit ka. Alam mo nang nakamamatay. Pagka sumusobra ang kain ng ganito, gagawin mo pa rin. Di ba? Isipin mo, meron ka ng gauge, ha? Meron ka ng knowledge. Alam mo yon, alam mo na may sakit ka, pero kinakain mo pa rin kahit paano yung bawal sa'yo, that's not wisdom. Diba? And you don't have self-discipline. I am guilty of that. No? Now I'm guilty of that.
But I can assure myself that if I will decide to discipline myself, I can do it. Kasi naranasan ko na before. Na-disiplina ko sarili ko, walang rice. Alam mo, mahirap. Pag dinidisiplina mo sarili mo, wag na wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pag dinidisiplina mo ang sarili mo, ay, grabe ito mga kapatid. Grabe revelation to mga kapatid. Grabe talaga to. No? If you are disciplining yourself, pagka na dinidisiplina mo sarili mo, marami kang kailangan ni sacrifice. Kaya nga we need to give a sacrificial service to God. Di ba? Anong kinanta natin kanina? I give it all. Hallelujah, napakalinaw, nakaka-bless. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Ano sunod? I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Di ba? Ang sarap kantahin yan kanina, tama? Lalo na yung beat, yung bagsakan, para talaga naman, pambira, para ka nanonood ng concert. Lalo na yung, pag narinig mo yung lyrics, no? Natatouch ka, oh, praise the Lord, hallelujah. Then after this service, you will evaluate yourself if you are really giving yourself to God as a living sacrifice. Diba? Are we really presenting our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God? Ang problema, we are not motivated to present our body as a living sacrifice, pleasing and holy and pleasing to God. Kasi we don't have self-discipline. Ay, hallelujah. Ilang beses ko nang pinagpe-pray, Lord, please, give me the discipline, the self-discipline. Nakikita nyo ba? Wala namang result. Ang pinagpe-pray lang yung mga may sakit. Pero yung self-discipline, it takes a lot of decision. Kailangan natin magdesisyon. Sabi ko sa asawa ko, pag ako nagdesisyon, ba't di mo gawin? Sabi niya sa akin, antayin mo lang pag ako nagdesisyon. Pag nagdesisyon akong disiplinahin yung sarili ko, kaya ko yan. Tama, lahat tayo may kakayanan gawin. Tama? Kung kaya mong disiplinahin yung sarili mo na hindi ka kakain ng rice or kakain ka ng healthy foods lang, hindi ka kakain ng mga basura. Alam niyo yung basura? Junk foods. Kaya nga junk eh. Ano Tagalog ng junk? Basura. Di ba? Tapos ay natin sinasabihan tayo na kumakain ka ng basura, pero sa totoong buhay, we are eating junk foods. Pag naumpisahan natin disiplinahin yung ating sarili, maniwala ka sa akin, mga kapatid. Sa mga ibang bagay, you can also discipline yourself. Kaya mo ring mag-cut ng mga vices mo, kaya mong mag-cut ng mga kasalanan na nagagawa mo before, kaya mo din i-cut yan kasi nakat mo na nga yung ibang nakaka-indulge sa sarili mo eh. Tama, mali. No? So, if we have the motivation, we can offer our bodies as a living sacrifice to God, holy and pleasing. Amen po ba? Pag merong motivation, we can do it. We can offer. No? We can present ourselves to God, holy and pleasing. Amen po ba? Do you believe that? Now, what is the calculation? Iniisip mo, marami tayong calculation na ginagawa sa buhay bilang isang Kristiyano. Tama, mali? Tama ba na binibilang mo lahat ng ginagawa mo dito sa church? Ay, ako nag-decorate diyan, no? Kita mo may mga lubid-lubid pa, 'di ba? Isa kami diyan sa mga naglagay-lagay ng hearts diyan, 'di ba? Meron pa tayong maririnig nung araw. 'Di ba, no? Nung araw, isa ako sa board dyan. Diba? Isa ako sa board member. Some of the Christians, mga kapatid, ito sakit. We tend to calculate. We tend to count the effort that we are doing to God. Hindi pleasing. Sa huling araw, marami magsasabi, Lord, didn't we prophesy in your name? Didn't we heal the sick in your name? Diba? Tapos, after ilang years, nawalan na ng gana. May bilang, wala. Counted pa rin ba yun? Alam mo, sabi, hurt me by the truth but don't comfort me with lies. And this is the truth tonight. No? Huwag mong bilangin ang lahat ng effort na ginagawa mo para sa Panginoon. Sabi sa chapter 12 verse 1, sabi which is your reasonable service. Ito yung reasonable service na maibibigay natin sa Panginoon. If you are counting all your services for the Lord, ito yun. To offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Biruin mo, ang tagal mo sa church, 20 years kang naglilingkod sa Panginoon.
Di ba? You are counting your years. Giving your service to God. Tapos after that, nang hina ka, pwede mo bang sabihin sa Panginoon, Lord, nagsilbi naman ako sa 20 years. Anak, naabutan ka ng ng cut-off. Di ba? Sa LTO, halimbawa, tagal mong pumila, tapos umuwi ka. Di ba? Pag naitawag na yung pangalan mo, tapos wala ka, next na yon. Tama, mali. Pag na-miss mo yung pangalan mo, antayin mo muna yung current na inaasikaso. Hindi ka pwedeng basta sumingit lang. Di ba, no? Mahirap bumalik, mga kapatid. Ang hirap bumalik. Kaya if you are really counting your days, your years here inside the church, lubos-lubusin nyo na, huwag nyo nang sayangin. Di ba? Because the only reasonable service that we can give to God is to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing. Di ba? No? Alam nyo, on the side, we can do this. Bonus na lang to eh. Sino ba dito hindi nasasarapan tumugtog? Tama? It doesn't take a lot of discipline kung gusto mong tumugtog kasi gusto mo naman yung ginagawa mo. Tama? But to live and to present your bodies holy and pleasing to God, ang hirap gawin nun. Kaya nga yun lang yung kinakount ng Diyos na reasonable service sa Kanya. And the manifestation of your presentation to God, your offering, we are offering our bodies as a living sacrifice to God, holy and pleasing. Yung manifestation nun ay yung pagtugtog ng maayos sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kung sa music, no, kung sa worship team, sa amin, mga kapatid, napakaigpit namin sumipra. Pag sinabi ng leader ng music, ito yung set list. Makita pa lang namin yon, sumisipra na kami. Kaya pagdating ng rehearsal, grabe, malalaman mo kung sino yung hindi sumipra. Di ba, no? Madaling malaman eh. Amen? Kung doon sa worship team at dito sa dance, sa lahat ng ministries, malalaman mo kung sino yung walang discipline. Di ba? Sa lifestyle, malalaman mo din kung sino yung walang discipline. Kaya nga mga kapatid, sabay-sabay tayong disiplinayan ng ating mga sarili. Amen? So, mga kapatid, Itong calculation na to, very hurtful. Kasi this is the truth. Ito lang yung reasonable service natin na pwedeng ibigay sa Panginoon. That's the truth. Masakit? Oo. Kasi pati ako tinatamaan. Huwag kayong mag-alala, lahat tayo sabay-sabay. Kung kayo ay may disiplina na at ginagawa nyo na to para sa Panginoon, praise the Lord. Amen? Kaso, alam kong hindi pa lahat gumagawa nito kasi walang nag-i-amen. Tama, mali. Kasi pag meron talagang nagpa-practice na nito, itong presentation na to, ibig sabihin talagang siya yung malakas siya yung talagang gumagawa nito. Siya yung pinakamalakas mag-amen. Tama, Ramil? Ultimo si Ramil, di makapag-amen na malakas eh. Di ba? So doon ko nalalaman na lahat tayo, kailangan natin ng development. Amen ba? So after that, mga kapatid, how can we do this calculation? How can we offer? How can we present our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God? We need to insulate. No? We need to insulate ourselves. This is the insulation. Chapter 12 verse 2. Sabi niya, do not conform to the pattern of this world. So mga kapatid, what is the meaning of insulate? The word insulate is to protect something by interposing material that prevents the loss of heat or the intrusion of sound. No? If you are insulated, you are protected from the heat. Kung tayo ay nandito, kung ang bubong natin ay may insulator, medyo nalilesen yung init galing sa labas. Tama po ba, mali? No? Kung ang paligid natin ay insulated by the acoustic materials, yun yung tinatawag na soundproofing. Kung ano yung naririnig natin sa labas, hindi natin maririnig sa loob. That is insulation. Nakuha natin? So, yung word na do not conform any longer or do not conform to the pattern of this world is to insulate yourself to the pattern of this world. Tingnan nyo mga kapatid, sa New York, meron nagtayo ng Christian nightclub. Alam nyo ba yan? Sino dito ang nakakalam nun? Di nyo alam yon? Nakita ko lang to sa Reels. Tama, Pastor Pao. Yung Reels, malaking tulong yan sa mga preaching na ginagawa at teaching na ginagawa namin. So, napanood ko doon, sabi niya, the Lord told me and my wife to put a Christian nightclub. At doon daw lahat yung mga Christian people ay magagather, makikinig ng mga Christian music, tapos meron silang konting drinks. Di ba? May fellowshipping doon. But you can see no difference between that Christian nightclub doon sa mga worldly nightclub. Na iba lang yung music. Kung ikaw insulated, the world
won't affect you from the system. Kung tayo ay insulated from the world, hindi natin ma-adapt yung system na meron ng mundo. Tama, mali. Kung nakikita natin, di ba, ang dami motivational speaker, we will not be pressured doon sa mga nakikita natin, ay grabe, ganun pala yun. Oh. Grabe sila, yaman na nila. Grabe, oh. Yaman na nila. Oh. If you are spiritually insulated, and you are not conforming to the pattern of this world. Ano ba yung pattern ng mundo? Alam naman natin yan eh. Tama, mali. Sino dito nakakalam ng pattern ng mundo? O yung iba sa inyo, hindi na natin alam kung ano yung pattern ng mundo at yung pattern ng kingdom. Kasi halos medyo magkakaparehas na. Di ba? We can see the big difference kung tayo ay nagbabasa ng Biblia. Galatians chapter 5, 20. Tapos tingnan nyo yung Galatians. Atras kayo, makikita nyo yung work of the flesh. Abante kayo sa 20, makikita niyo yung work of the Spirit, the fruit of the Spirit, no? So we can know the pattern ng mundo at yung pattern ng God. Amen po ba? Hallelujah. So alam na natin kung paano i-insulate ang sarili natin for us to offer ourselves as a living sacrifice. Anong kailangan gawin? Do not conform to the pattern of this world. Oh, don't misunderstood me. Baka naman, ay, ibig sabihin, pastor, yung mga parumahan namin, hindi na pwede. Kasi syempre, yung mga trending ngayon, ganito. As long as you're not doing something bad against the principalities of the Lord, wala tayong pag-uusapan dyan. Amen? Ano yung pattern ng mundo para sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, no? Paano malalaman ng mundo na ikaw ay Kristiyano? Dito sa mundo natin ngayon. Not unless you said so. Tama, mali. Hello? Kasi sa itsura pa lang, hindi na tayo mahahalatang Christian. Tama? Kaya I admire some of the religions na pinapractice nila yung pananamit na maayos. Yung mga kababaihan. Kaya nga ako, nung dati, nagsusuot ako ng mga na-rebuke ako eh. Kasi yung itsura ko para akong gusgusin yung mga ripped jeans, no? Para akong gusgusin, tapos sasabihin ko, God is good. Di ba? Yung itsura ko mukhang hindi good ang Diyos sa akin eh. Para akong dinaanan ng matinding dilubyo dahil sa ripped jeans eh. Di ba, no? O, tapos yung iba naman, yung mga kababaihan, nagpantalon pa. Ripped jeans naman, tapos hanggang dito yung slit. Di ba, no? So, kung kayo ay tatamaan, praise the Lord. Let the world know that you are God's princess. Let the world know that you are kings. Amen? May natututunan po, mga kapatid, pinakamahalaga for us to offer ourselves as a living sacrifice, insulate. Insulate yourself. No? But it takes a lot of discipline. Amen? Ang hirap kayang ayawan ng mundo. Tama, mali? Ang hirap, pambihira, iPhone 16 pa lang, oh. Iba na naman itsura ng camera. Grabe talaga, no? Oh, di ba? Yung iba pressured na. Naku po, sabi ni Daniel sa akin, Kuys, iba na yung itsura nung camera nung mag-upgrade na kayo. Hindi nyo na mapipeke yan, di ba? Kasi pag ganito, pwede mo pa sabihin, iPhone 14 yan. iPhone 15 yan. Pero sa totoo, iPhone 12 lang. Di ba, no? No pressure. Pag Kristiyano ka na, wala nang pressure. Kita mo si Ricky, hindi siya na-pressure. Si Trish, hindi siya na-pressure. Prinomote sila ng Panginoon. Di ba? Unahin natin ng Panginoon. Sino dito nakakatanda ng stuck in the middle? Unahin natin ng Panginoon, nasa harap natin siya, yung blessing susunod lang yan eh. Amen? We must be stuck in the middle. Yung conform, mga kapatid, ibig sabihin yan, past tense, comply with rules, standards of a person. Behave according to socially acceptable conventions or standards. That is conformed. That is the meaning of conformed, the definition of conformed. No? So kung tayo ay nagko-comply pa with the rules of this world, mahirap na, no? So we must not conform. We must not comply to this pattern. Amen po ba? So saan tayo magko-comply? Di sa heavenly rules, sa kingdom rules na binibigay sa atin. Amen? Sino po ditong citizen na ng kingdom? O ang tanong, alam nyo ba yung rules ng kingdom? Dapat alam natin. Paano tayo magko-comply sa rules ng kingdom? Anong i-comply natin na rules kung hindi natin alam ang kingdom? Di rules ng mundo. Tama? Kaya nga sabi, my people are destroyed because of lack of knowledge. Hindi natin alam ang rules ng kingdom, kaya ang kino-comply natin na rules ay rules ng mundo. Tama? So, kailangan alamin natin kung ano yung rules ng kingdom para yun ay comply natin. So, we must conform to the pattern of the kingdom. Amen? So, ganun po mga kapatid. Tignan nyo, 1 Corinthians chapter 3, verse 19. Sabi, for the wisdom of this world is folly with God. Ano yun?
kamangmangan. No? For it is written, He catches the wise in their craftiness. So yung kaalaman ng mundo ay kamangmangan sa Panginoon. Amen? So, wag tayo ma-pressure. Let's insulate ourselves from the pattern of this world. Pero hindi ko naman sinabing wag ka na makisama sa mga classmates mo o sa mga kaibigan mo. Hindi natin sila ma-reach out pag ganun. Ang sinasabi ko pa mga kapatid ay more on spiritual principles. No? Kahit na marami kang kasama na tagalabas o mga non-unbelievers, you will not be affected because you are insulated. Marami kang nakikita. Biruin mo, kung ikaw ay Pilipino, kahit na marami kang nakikitang Amerikano, Pilipino ka pa rin kasi you are insulated eh. Tama? Pilipino ka pa rin. Kahit marami kang kasama Amerikano, hindi mo pwedeng sabing Amerikano ka din. Dahil Pilipino ka talaga. You are sealed by your citizenship. Amen? So tayo ay silyado ng citizenship ng Panginoon. So kahit anong gawin natin, we must comply by the rules of the kingdom. So number 5 is the assurance. Sabi, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Do not conform to the pattern of this world. No? So ano yung kailangan natin gawin? I mean, ano yung assurance natin if we offer ourselves as a living sacrifice to God? Then you will be able to test and approve what God's will is. Ano daw? Is good, pleasing, and perfect will. Sino po dito may gusto ng pleasing and perfect will? Lahat tayo, we are praying for a perfect life. We are longing for a perfect life. We want to have a perfect life. We want to have a comfortable life. Amen po ba? Sino dito hindi nag-aasam ng maginhawang buhay? Ha? Lahat tayo nag-aasam, kaya nga tayo nagtatrabaho eh. Kaya nga tayo nagpupursige, kaya nga tayo nagsusunog ng kilay. Kasi we want to have a comfortable life. We want to give a comfortable life sa mga anak natin, sa mga kaapu-upuhan natin. Ang problema, gusto nating gawin yon, but we don't know the daily dose that we need for us to have a transformed life. Para na sa ganon, makuha natin yung comfortable life na hindi man sa standard ng mundo, but sa standard ng Panginoon, you have it. Diba? Hindi porket marami kang pera, you have a comfortable life. Tama ba? Mali. Maaring marami kang pera, pero ang dami mong iniisip. Maaring marami kang pera, pero panay ang isip mo, paano mo i-maintain yung ganitong lifestyle? Kasi takot kang bumalik dun sa dati. Tama, mali. Hindi ka mapakali kasi iniisip mo hindi ko alam kung kailan ako kukunin ng Panginoon, paano kaya yung mga ipundar ko? Ano yung mas mahirap? Ano yung mas nakakatakot mamatay? Di ba mas nakakatakot mamatay or parang nanghihinayang ka mamatay pagka ang dami mo nang napundar? A majority of the people ay takot na mamatay kasi ang dami nilang possessions. At takot silang i-share yon sa iba. Tama, mali. Napanood ko sa Reels. Itong bagay na ito, pag ako ay nawala, may ibang makikinabang dito. Tama? At yung nakinabang dito, pag nawala, mayroong ibang makikinabang ulit. Tama, mali. At itong bagay na ito, pag nawala yung nakinabang na pangatlo, may makikinabang pa ulit. Hallelujah. So, the only assurance that we have is the perfect will of God. No? Ano sabi? Then you will be able to test and approve what God's will is. Diba? If we offer our life as a living sacrifice to God, holy and pleasing, we will be able to approve the perfect will. We will be able to test and approve what God's will is. Lahat tayo dito nagtatanong, Lord, ano bang will mo? Bakit nangyayari itong buhay na to sa akin? Bakit ganito nangyayari? Bakit ganito ginagawa ng anak ko? Bakit ganito ginagawa ng nanay ko, ng tatay ko? Bakit ganito ginagawa ng kapatid ko? Di ba? Alam mo, all of that, dala-dala naman natin yan eh. Tama, mali. Lahat yan iniisip natin. But to offer a living sacrifice takes a lot of sacrifices nga eh. Mabigat yung dinadala mo, pero you don't need to bring it in front of the Lord. Well, you can lift it up, pero pag tayo humaharap sa Panginoon, tayo lang. Anyway, pag tayo ay namatay, pag tayo pumanaw, pag tayo humarap sa Panginoon, tayo lang din. So better yet, let us discipline ourselves. Let's have the daily dose of this word for us to be transformed. Again, sino dito nananalangin magkaroon ng transformed life? Uulitin ko, stop praying for a transformed life. Start disciplining yourself for you to have a transformed life.
Amen? In conclusion, Colossians chapter 2 verse 11, in Him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ. Amen? Lahat po yun nawala na nung tayo ay na-circumcised by Christ spiritually. Pagka ang circumcision, anong ginagawa? May kinakat. Tama, mali. Ang circumcision ay pagputol. Di ba, no? Pag-alis. So, pag tayo ay circumcised spiritually by Christ, ibig sabihin, wala na yung dati. Naintindihan? A transformed life, it's been well said, that the goal of Scripture is not merely information, but transformation, in other words. It's not enough to learn the truth. We must also love and live the truth. It's not enough that we master the Word. The Word must master us. Amen? And so, as we are in the Word must be in us and be transforming us into the very image of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. May natutunan po? Maaari pong tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, I seal all the people here, lahat po ng mga anak mo na nandito ngayon, I seal them for their decision to discipline their bodies and to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to you. We really want to test and approve your perfect will to us. In the name of Jesus, Lord. I declare victory in the life of these people. And Lord, lahat po nang wala dito ngayon, may you give them your protection and divine intervention in the name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen.